mapagpalang araw sa ating lahat ngayong araw mga kapatid. Pag-uusapan natin ngayong araw ay God's grace is always greater on Moses and Pharaoh. At natin verse na mula sa Exodus chapter 5. Sabi sa ating scripture ngayong araw, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, pahintulutan mo umalis ang aking bayan. Ito ay mula o hango sa Exodus chapter 5 verse 1. Ang Exodus 5, mga kapatid, ay isang kabanata ng matinding pagkadismaya pagtapos ng makapangyarang tawag ng Diyos kay Moses. Inaasahan natin na maging madali na ang lahat, ngunit kabaligtaran na nangyari nito. Sa unang pakikipagharap ni Moses kay Pharaoh ay hindi kalayaan na naging resulta kundi mas mabigat na paghihirap para sa bayan ng Israel. Ito ang isa sa pinakamasakit na katotohanan ng pananampalataya mga kapatid, dahil minsan kapag sinunod natin ng Diyos, parang lalong lumalala ang sitwasyon natin. Tumanggi si Pharaoh at pinahirapan pa ang mga Israelita sa pamamagitan ng mas mabigat na trabaho. Tanggal ang dayami, ngunit hindi binabawasan ng kota ng paggawa ng Vladirilyo. Dahil dito, nagreklamo ang mga tao laban kay Moses. Sabi dito sa description na Exodus chapter 5 verse 21, parang pinahamak nyo kami sa paningin ni Pharaoh. Biglang nagbagong tingin ng mga Israelita kay Moses mula sa pag-asa at ito ay naging galit. At dito nakikita ang pagiging totoo ng kwento na kahit ang likod ng Diyos ay maaaring panghinahan ng loob. Sabi naman sa Exodus chapter 5 verse 22, Panginoon, bakit mo pinahirapan ng bayan ito? Bakit mo ako sinugo? Ito ang sigaw ng isang taong sumusunod sa Diyos pero hindi naintindihan ang nangyari. Walang pagtago si Moses, direkta niyang binuhos ang kanyang tanong sa Diyos. Dito natin na makikita ang kaganda ng relasyon sa Diyos. Pinapayagan niya ang ating mga tanong, lalo na kapag ito ay nagmumula sa pusong sugatan. Bagamat tila bigo si Moses sa kabanatang ito, sa kanyang pinaplanong pagwalay ng Israel, hindi din natatapos ang kwento. Pagpangtanggi ni Pharaoh ay hindi kabiguan ng plano ng Diyos. Ito ay bahagi ng mas malawak na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at biyaya. Ang grasya ng Diyos ay hindi nakasusukot sa agarang resulta, kundi sa kanyang katapatan, sa kanyang pangako. Misa kasi mga kapatid, inisip natin na ang grasya ng Diyos ay nagiging nangungulugan ng kaginhawaan, pero sa Exodus chapter 5, ang grasya ng Diyos ay may kita sa kanyang patuloy na pagkilos kahit tila tahimik siya. Hindi pa tapos ang Diyos, ang paghihirap ay hindi katapusan. Ito ay daan patungo sa mas malinaw na kapapahayag ng kanyang kaluwalhatian mga kapatid. Yung mga kapatid, mayroon ba tayong mapagkakataon sa ating buhay na sinunod natin ang Diyos? Pero parang mas naging mahirap ang lahat ng ating sitwasyon, ng ating mga desisyon. Tandaan lagi natin mga kapatid, ang pagtanggi ng mundo ay hindi kailan mas malakas kaysa sa biyaya ng Diyos. Kapag ang sitwasyon ay tila lumalala o nagiging mas mahirap, maring ang Diyos ay naghanda ng mas dakilang paglaya. Ang grasya niya ay laging mas malaki kaysa sa ating takot, kabiguan, pagdududa. At ito nang tatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.